andito kami tutulungan. Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, aking mga kompanyeros at kompanyeras, followers at subscribers dito po sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat at ngayon pong araw na to ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa Facebook, no? Sa Meta, sa Instagram at dito sa Messenger, sapagkat nakatanggap at may nabasa po tayong balita na ito daw ay pinag-aaralan na iban na dito sa ating bansa. Pero huwag kayong magpapanik at cool lang kayo. At bago tayo mag-lecture ng economics, no, at cyber security, balikan po muna natin ang main topic natin ngayong araw, yung pagiging open ni President Ferdinand Marcos Jr. sa pagban sa meta apps at sa gaming platforms, di ba? At may narinig nga din tayong statement galing po sa ating kumpanyera na si Yusek Claire Castro na pinag-aaralan daw mabuti ng ating Pangulo ang suhestyon na iban ang Facebook sa ating bansa. At siyempre, ikakabit natin dyan yung sa totoong buhay kung paano umahawak ng kontrobersiya at banta ang ating Pangulo kumpara sa mga drama sa politika, diba? So kung maalala ninyo, several years ago, ang ating Pangulo ay nakatanggap ng pagbabanta sa kanyang buhay through the Meta, no? Yung mga social media platforms na yan. So ngayon, pag-usapan natin, hindi namin, to ban or not to ban etong Facebook at other social media platforms, no? At tingnan natin kung ito ba ay makakabuti sa ating mga kababayan o makakasama sa kanila. At let us try to make use of our imagination, no? Dito, kung nabalitaan ninyo, may panukala yung Cybercrime Investigation and Coordinating Center na iban nga itong Facebook dahil sa mga nangyayaring mga kahindik-hindik na mga krimen sa ating bansa, sapagkat noong nakaraan, di ba, nagkaroon nga ng barilan o pamamaril diyan sa loob ng eskwelahan sa bandang south, no? Ngayon, nung tinanong si Palace Press Officer Yusek Claire Castro ano ang sinabi ng palasyo, sabi ni Yusek Claire, open ang Pangulo na matanggal ang lahat ng makakasira sa kabataan at sa ating bansa. Pero mga amigos, mga amigas, mga followers at subscribers ko dito, pansinin niyo po ang leadership style, no, dito ni President Bongbong Marcos. Hindi siya yung naging impulsive. Hindi siya nagsabi ng, sige, shutdown na yan. Bukas din, shutdown ang Facebook, no, dito sa ating bansa. Hindi siya nagpanik, no? Hindi yung parang tarantang parang bang umiikot yung puwet, no, dahil mayroong mga suggestion na ganyang klase sa ating Pangulo. Ang naging tugon ng Malacanang ito. Pag-aralan muna. Alam niyo po, yan yung tinatawag nating cool, calm at collected leadership, no? At hindi yung basta-basta nagpapadala, no, sa mga may init na komentaryo tungkol sa Facebook dahil nga dito sa mga nangyayaring krimen sa ating bansa, lalong-lalo na those involving yung mga kabataan. So bakit ganito, no? Bakit ganito ang reaksyon ng ating Pangulo? Kasi alam po ni PBBM na kung ibaban mo agad ang meta itong Facebook, Messenger, Instagram, para mo na rin pinaalis ang kuryente o yung ilaw dahil may nakikita kang gamo-gamo. Di ba? Parang ganun yan eh. Pag medyo papasok ang tag-ulan, makikita mo ang daming gamo-gamo doon sa tapat ng ilaw. Ang sinasabi lang ng mga nanay, lola natin nung araw patay mo yung ilaw. Labasan yung mga gamo-gamo na yan, di ba? Pag pinutol mo kasi tinanggal mo yung Facebook, ang tanong mo ngayon dito ay paano na si Aling Nena na nagti-TikTok live selling o pumapasok sa Facebook Marketplace para itinda yung kanyang mga tinitindang mga kagamitan. Ngayon, saan siya kukuha ng pangkain ng pamilya niya
kung nawala ang Facebook Marketplace, nawala ang TikTok, no, nawala yung Messenger, no? At para dun sa mga OFW naman, paano ngayon kakausapin ni tatay sa Dubai, ang anak niya sa Laguna, sa Batangas, sa Rizal, kung walang Messenger? Babalik pa tayo doon sa unang panahon na magpapadala ka ng sulat gamit ang post office, o gagamitin mo yung kalapati mo, lalagyan mo ng sulat sa sa wings niya at paliliparin mo papunta ng Dubai. Okay? So, yung mga sports players natin, nagdadala ng gintong medalya sa bansa, no? Kung ibaba ng gaming, paano na yung mga future champions natin, di ba? Tayo, madalas nga tayong manood sa Facebook at sa YouTube ng mga laro ni Alex Iyala. Paano natin susubaybayan ngayon yan at paano natin i-express ang ating pasasalamat kay Alex Iyala upang itaguyod ang bandila ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang galing sa tennis. Kaya ang sagot ng ating Pangulo, solusyonan ang problema. No? Anong problema? Yung mga pasaway at cyber criminals. Huwag sirain yung buong platform na pinagkakakitaan at ginagamit ng milyon-milyong matitinong Pilipino. With emphasis, capital letter with underline. Matitinong Pilipino. Isang napaka-maturity at napaka-unlad, mahusay na kaisipan. Nakikita nyo gaano ka-cool na leader, no? Ang Pangulo. Kung tutuusin nga, nung nagkaroon ng grave threats laban sa kanya at sa kanyang pamilya, nagpakita, no, ng coolness, no, at professionalism ang Pangulo. Ngayon mga amigos, mga amigas, pumunta tayo sa mas matinding halimbawa ng pagiging compose ng ating Pangulo. Isama na natin sa usapan ng kontrobersya ng grave threats na ipinukol sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Hindi pa pwedeng mawala to dito sa topic natin tungkol sa pagbaban ng Facebook. No? Siguro hindi ko na kailangang elaborate kung ano yung nangyari nung 2 years ago approximately tungkol doon sa paggamit ng Meta at pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at kay Congressman Martin Romualdez. Di ba naalala niyo yun? Nagpa-press con si VP Sara at sinabing may kinausap na daw siyang hitman na kapag may nangyaring masama sa kanya, ipapapatay niya si PBBM, ang First Lady, at si Congressman Martin Romualdez. Okay, seryosong bantayan ha. Ginamit mo yung Meta, ginagamit din yung YouTube, nagamit yung mga TikTok, at kumalat ang mensahe na yon. Para sa akin, that is a very irresponsible message to the President. Para sabihin mo na ngayon, being a Vice President, no? Ngayon, kung ikaw ang Pangulo at pinagbandaan ng buhay mo at ng pamilya mo, anong gagawin mo? Abay, kung sa ibang leader mo ginawa yan, baka nag-amok na. Nagmura sa telebisyon, sa radyo, at nagdeklara na ng kung ano-ano. Cool na cool Siguro habang sinasabihin doon, Mr. President, mayroong na kaming napanood sa Meta. Naku, grabe, may grave threats laban sa'yo. Pero parang na-imagine ko, parang habang nagbibihis ng Presidente, ano yun? Ano ba dapat gawin? Kasuhan nyo. Compose na compose di ba? Dito, sa actual, ano ginawa ni PBBM? Diplomatic at nagpakita ng professionalism. Dinala po sa tamang proseso. Ipinaubaya sa NBI, ipinaubaya sa Department of Justice para maghain ng seryosong kaso ng grave threats sa korte. Hindi nagpupuputak sa social media, hindi yung nagmumumura at nagbanta na rin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Hindi ganon. Wala kang narinig sa Pangulo. Pinaubaya sa kinauukulan ang proseso. Nag-focus sa trabaho. Di ba? Working president talaga. Habang nakita nyo, may nagtatantrums at nagbabanta sa gilid. Si PBBM busy sa pag-attract ng foreign investments. Yung pagpapatayo ng infrastruktura at pagtutok sa ekonomiya, bumabiyahe sa ibang bansa para kumbinsihin ang mga foreign investors to come in to the country so it will generate employment opportunities for the Filipino people.
at para gumanda yung ating GDP. Okay? Yan yung mga pangpangulong desisyon. Hindi dinadaan sa emosyon. Pareho lang yan sa usapin ng pag-ban sa Facebook. Okay, balik tayo sa Facebook. Pareho lang yan sa usaping pag-ban sa Facebook. Hindi dahil may nagagamit na masama o may nag-aaway sa platform, magpapadala ka kagad. Sige, sasakyan mo kagad. Hindi ganun ang Pangulo. Ang totoong leader, kapag binantaan mo, hindi natatarantang nag-iikot ng puwet sa kalsada. Dinadaan sa batas, trabaho, at diplomasya. Kung tawagin nga natin si PBBM, working president, unlike the other elective official, ang tawag natin dun, non-working public elected official. Ano yun? Pabigat sa taong bayan. Biro yung pinapasweldo mo. Pagkatapos wala namang ginagawa. Welga pa ng welga, hindi welga, no? Pakita ng tantrums niya. Pagkatapos ay reklamo sa gobyerno. Sinisiraan ng gobyerno. Siyempre, pag ganyan, pabigat, no? Working president versus non-working public elective official. Diba? So, alam niyo po, class o mga amigos, mga amigas, magandang makita na nakikinig ang Pangulo sa seguridad. Pero mas maganda na hindi siya padalos-dalos. Diba? Ang kailangan natin dito ay yung mas mahigpit na cyber security regulations at digital literacy. Hindi ang pagpatay sa kabuhayan ng maliliit na negosyante at online sellers. Imagine if you will try to ban Facebook, Messenger, TikTok, and other social media platforms, paurong tayo. Damay-damay yung matitinong Pilipino. Kung sino gumagawa ng kalokohan, focus tayo doon. Di ba? Hindi yung dadamay mo yung lahat. Nahulugan ng isang bulok na kamatis, yung isang basket na sariwang kamatis, nadamay na tuloy. Tanggalin mo lang yung bulok. Di ba? Dito nakita natin ang malaking pagkakaiba ng nagtatrabahong leader. Sino yun? Si PBBM. Sa nagpo-protestang leader, sino yun? Alam niyo yun? Sa kabila ng mga seryosong pagbabanta sa kanyang buhay, nanatiling grounded. Protektado ng batas at nakatutok sa kapakanan ng bansa ang ating Pangulo. So mga amigos, mga amigas, may katanungan po ba kayo? So baka may itatanong kayo, pakisulat dyan sa ating komentaryo. No? Yung matinong katanungan, huwag yung katanungan na may halong pambabastos. At huwag niyo po kalilimutan, mag-like, mag-share, mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel. Dahil dito, marami kayong matututunan at pag na-share nyo ito, isineshare nyo din ang inyong munting natutunan dito sa aking YouTube channel. Hanggang dito na lamang po, ito po ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno.